Gigil na gigil, pikon na pikon ang mga Duterte supporters, followers laban kay Vice Ganda. Alam mo yung artista yan, komedyante yan eh. So, matindi po yung hugot niya doon sa kanyang concert ng isang araw na para bang sinasabi niya libre daw ang magbiyahe sa Dahig o kaya sa West Philippine Sea. Alam mo na kung sino pinatatamaan niya. Okay? Nag-react ang mga Duterte supporters at nagagalit kung ano-ano mga pinagsasasabi. Siguro may hugot pinanghuhugutan si Vice Ganda dahil alam naman natin si Duterte noon ay nagsabi na kanyang pupuntahan yung West Philippine Sea. Di ba? Wala namang nangyari, hindi naman niya nagawa. Tapos ngayon nakasuhan at nakulong. Kaya sabi niya, libre na magpunta ng West Philippine Sea at dahil ang mga DDS. At hindi naman daw dapat ang mga BBM supporters ang sinasabi niyang dapat magpunta ron, kung hindi mga DDS lang. So may mga ganon. Ayoko nagparinig sa yung video kasi unang-una sa video medyo magulo maingay kasi concert Pero malinaw yung kanyang pasaring or sinadya na banggitin yun. Yung iba naman sinasabi scripted daw yon, may script, may bayad, kalokohan yun. Alam niyo si Vice Ganda, isa yan sa mga sa mga artistang big time na dito sa Pilipinas. Paano naman niya tatanggap ng bayad sa ganun? Talagang yun ang negosyo niya. Magbiro, magpatawa. O tatamaan ka kung guilty ka, tatamaan ka kung ano ka. Alam mo si Vice Ganda nung araw, na katunggali ko rin yan sa mga iso. Ako yung mga doon ako sa kabilang network pa rin. Dahil siyempre nandun ako, nakalaban na yung si Kibuloy ng araw. So, kaya hindi ko rin nagustuhan yung kanyang mga sinabi dahil nandun ako. Pero ngayon, na wala na akong kaugnayan dyan at ngayon ganito yung sinasabi ni Vice Ganda laban sa mga DDS. Kaya mga DDS nag-react at akin naman tinatalaki lang ito. Wala naman tayong kinakampihan dyan. Ako naniniwala na ang lahat naman ay may karapatan. Mabuti nga yung pabiro-biro lang. Kung tutuusin natin, mas garapal, mas brutal, mas matindi ang sinasabi ng mga Duterte at Duterte supporters. Laban sa gobyerno, laban kung kani-kanino, may mga PI pa, may mga pang-insulto pa. Di ba? Ganun sila Yun kasi mahirap Yung mga taong maingay, mapanirang grupo, walang nakitang positibo. Pag sila ang nakanti, sila yung napitik, galit na galit na. Para bang sila lang ang may karapatan na mag-react, mag-comment, at magsabi na kung ano. Pag ibang tao ng pinanggalingan, nagkakagulo sila at nanggigigil na parang mananakit. Ay mga kalokohan. Sabi nga nila, huwag kang gumawa ng masama laban sa iyong kapwa dahil pag bumalik sa iyo, masasaktan ka. Di ba? Kayo yung batikos ng batikos. Tapos ngayon kayo ay biruin, paringgan. Kayo ay nag-react. Di ba? Walang kakwenta-kwentang prinsipyo. Ngayon ang ginawa nyo, lalo niyong pinasikat si Vice Ganda. Lalo siyang pinag-uusapan kasi nag-viral yung kanyang sinabi. At sa halip na i-deadman na inyo, pinatulan pa nyo, o sino nawalan? Di ba? Wala. Kayo rin nasisira dahil ang pagbatikos ng isang tao, isang organization sa kapwa, tinitingnan ko ano yung background Ano yung pagkatao? Ano ang pinanggalingan? Ano ang pinanghuhugutan? Sino ba naman kayo? Kayo nga yung mapanlait na grupo, DDS Tapos nung kayo pitikin, kayong iyakin, kayo umiiyak. Di ba? Nasa inyo ang dahilan kung bakit kayo napipikon, kung bakit kayo pinaglalaruan ng mga artistang katulad ni Vice Ganda. Di ba? Ini-comment, reaction, malaya po kayo. Kaya lang naman po talaga napikon ang mga DD shit, mga Dutae supporter dito sa sinabi ni Vice Ganda sa kanyang comedy skit, sa kanyang concert. Kasi nga po, di ba, ang mga Dutae ayaw nila na ginagawa sa kanila yung ginagawa nila. Di ba meron tayong kasabihan? Don't do to others what you don't want to do unto you. Maliwanag yan, yung kasabihan na yan. So kung ayaw nyo pala na ginagawang katatawanan, etong si Digong na nabubulok sa kulungan, bakit ayaw nyong tigilan ang pagtawag kay PBBM ng bangag? Diba? Yun lang yun Diba? Pinitik lang kayo ng mahinang-mahina, pero galit na galit kayo. Pero kayo, grabe, araw-araw ninyong nililibak ang pagkatao ni PBBM. Kahit naman hindi totoo.
Di ba? Tawag kayo ng tawag ng bangag. O sige, bangag, bangag, bangag. Pero, hindi nyo ba naisip ang presidente natin yun? So, kung bangag palang presidente natin, ano pa kaya kayo? Di ba? Kasi, kung ang presidente natin na siyang nagmamaniobra ng ating gobyerno, siya ang nagtatrabaho ng lahat, tapos bangag siya, ano kayo? Di ba? Ibig sabihin, kung bangag ang ating Pangulo, wala tayo sa sarili nating katinuan dahil bumoto tayo ng isang bangag? Ganun ba yun? Nasisikmura ninyong tumira sa isang bansa na ang Pangulo ay bangag? Diba? Tapos kapag merong nag-joke na isang komedyante naman talaga si Vice Ganda. Diba? Award-winning comedian. Diba? Napakagaling magpatawa. Diba? Joke yun eh. Pagpapatawa yun. Buti sana kung seryoso yun nung sinabi ni Vice Ganda. Na sinabi niya, no joke, no joke. Hindi. Seryoso siya doon. Diba? Pati tuloy ako nagkakanta mali-mali na. Nagjo-joke siya doon. Diba? Nagjo-joke si Vice Ganda, sineryoso ng mga DD shit. Samantalang si Digong, seryoso. Na sinabi niya, dapat daw siya ang nauna doon sa madre. Minura niya ang Panginoon. Sabi niya, who's this stupid God? Seryoso siya noon nung sinabi ni Digong yon. Tapos nung sinabi naman ni Digong, Pop, tangan mo, umuwi ka na. Seryoso si Digong nung sinabi yun. Pero sabi ng mga dutae? Hindi, nagjo-joke lang. Joke lang ni Digong yun. Alam niyo naman si Digong, mapagbiro. Diba? Kahit nga itong si Panelo saka si Harry Roque noon hirap na hirap kapag si Digong ay may sinabi. Tapos magpapa-press briefing sila. Kapag tinanong sila ng reporter, ang sasagot nila, alam niyo naman po ang ating Pangulo ay mapagbiro. Diba? Lagi na lang ganoon. Diba ngayon, yung palabiro, yung araw-araw nating napapanood na palabiro, sineryoso yung kanyang sinabi. Bakit? Kasi sa pool. Sa pool na sa pool talaga mga dutae dyan. Yung jet ski holiday na yon. Yan naman talaga ang pangako ni Digong. Diba? Noong tinanong siya sa isang election, parang debate, Channel 2. Merong mangingisda. Tinanong siya kung ano gagawin niya sa West Philippine Sea para maari nating atin. Ano sagot ni Digong? Mag-jet ski ako doon. Maglalagay ako ng Philippine flag doon sa kanilang airport, sa kanilang runway. At sasabihin ko sa Pilipinas to. Tapos after ng election, lumipas ang mga ilang panahon, yung mangingisda mismo na yon, na-interview ulit. Alam nyo kung ano sabi ni Digong? Brabado lang yun. Si Raulo lang daw maniniwala dun sa kanyang sagot na yun. Biro lang daw yun. Pagalingan lang daw ng sagot. Diba? Imagine niyo on live national TV, sinabi yan ni Digong, mag-jet ski siya. Pero brabado lang pala. Pinaasa lang yung mga mangingisda. Ayun awa naman ng Diyos yung Scarborough Shoal nung panahon ni Digong, hindi na naging atin. Diba? Alam nyo po, merong isang busit na busit dyan kay Vice Ganda dahil sa ginawa ni Vice Ganda na yan Alam nyo kung sino? Si Harry Roque. Alam nyo po ba, si Harry Roque, gumawa na naman ng issue to. Wala namang ebidensya na pinakita. Puro bunganga lang. Diba? So, alam naman natin si Harry Roque, wala na tong kredibilidad, wala na tong integridad. Kahit na nagsasabi na to ng totoo mukha na talagang sinungaling. Si Roque ang pambansang sinungaling ng ating bansang Pilipinas. Panoorin po ninyo tong video na to. Sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan,
aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidency siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano-anong sinasabi mo. Usual, wala na namang katibayan at wala na namang katotohanan ang mga sinasabi na yan ni Harry Roque. Imagine niyo si Tambaluslos daw ang may-ari ng ABS-CBN. Sino ba yung Tambaluslos na kanilang tinutukoy? Si House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo, sa totoo lang, masarap pang matawag ng Tambaluslos kaysa sa matawag na magnanakaw, kaysa sa matawag na kawatan. Diba? O si Harry Roque, ano tawag dyan? Diba? Magnanakaw sa kaban ng bayan, nakikipagsabwatan sa mga sindikato. Diba? Sa mga sindikato pang tsekwa. Diba kaya nga hindi na nagpakita doon sa Quadcom hearing? Kasi nga, hindi niya na kayang ipagtanggol ang kanyang sarili at nasukol na siya. Yung kanyang salin, di ba, lumobo noong panahon ni Digong. Saan galing yun? O di sa mga kickback, sa mga lagay. Noong si Digong ang presidente, o di syempre, ginagamit niya ang kanyang posisyon para kumita, para magkaroon ng lagay. So pag nanakaw yun, corruption yun. Diba? Kaya alam nyo, okay pang matawag na tambaluslos. Okay pang matawag na mayroong ambisyon na maging presidente. Kaysa naman ang tatawag sa'yo, kawatan, magnanakaw. Diba? Bumanat naman. Si House Speaker Martin Romualdez daw may-ari ng ABS-CBN. Ala na talaga si Roque. Eto, puro gagawin ito, puro na lang katarantaduan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, si Harry Roque ay siya pong, diba, sukol na sukol dito sa mga pangyayari sa Quadcom, diba, sa mga kaso na kanyang kinakaharap. Diba, sukol na sukol eh. Talagang mabubuisit yan, magagalit yan, stress yan. Saan ka ba naman nakakita ng yung walang kasalanan pero nagtago? 'Di ba? Pinapa-submit lang ang kanyang salin, tumakbo na sa Supreme Court tapos tumakas na ng bansa. 'Di ba? Sasabihin panggigipit lang sa kanya. Alam niyo, sa totoo lang, yung matawag na tambaluslos, bangag, okay pa 'yun. 'Di ba? Kaysa naman magnanakaw at kurakot. Yan si Roque. Diba? Galit na galit kay Vice Ganda. Alam nyo, sa totoo lang, siguro nga totoo talagang sinuporta ni Vice Ganda si Digong noong panahon na ito'y kumandidato sa pagka-presidente. Malaki ang naitulong ni Vice Ganda dyan. Bakit? Sa dami ng followers ni Vice Ganda, talagang susuportahan nila kahit sino ang i-endorso ni Vice Ganda. Diba kasi, tiwala sila kay Vice Ganda eh. May wisdom ito. Meron tong matalinong pagpapahayag. Paghahayag ng mga saloobin. Diba, hindi ka makakapag-joke ng maayos, hindi ka makakapag-joke ng mga magagandang joke kung mahina ang ulo mo. Saka yung kanyang datingan na sarcastic na pagbibiro, diba, yan po'y senyalis ng isang pagiging matalino. Kaya kung sinuporta niya si Digong noong 2016, nasilaw din siya, nabudol din siya.
Si Digong ang pambansang budol. Ang daming sumuporta dyan noong 2016. Pero ano ginawa sa atin? Nabudol tayong lahat. Actually, lahat. Buong Pilipinas. Simula sa mga sanggol hanggang sa mga pinakamatandang Pilipino na budol ni Digong. Bakit? Nung bumaba siya ng kanyang pwesto, natapos ang kanyang termino, napakalaki ng utang na ipinamana na iniwan sa atin. Si PBBM ang sinisisi ngayon. Buong Pilipinas, lahat ng Pilipino, kay OFW, lahat tayo, meron tayong utang ngayon. At napakalaki ng utang na yon. Tayo magbabayad nun. 100,000 plus, 153,000 ba yung kwenta sa bawat Pilipino? Yung ayon sa populasyon natin na dinivide. Yung utang natin, dinivide sa kung gaano karami ang Pilipino. 153,000 kada Pilipino. So, kung ikay merong anak na bagong panganak, may utang na yun, 153,000 dahil kay Digong. Ganun po tayo ibinaon ni Digong sa utang. Kahit na hindi natin naramdaman, kahit hindi tayo nabigyan ng ayuda noong panahon ng pandemya, kahit na hindi tayo naturukan ng vaccine noong panahon ng pandemya, kahit na hindi tayo nabigyan ng social amelioration program noong panahon ng pandemya, kasi yung SAP naman noon, ang pinipili lang, kamag-anak ni Mayor, kamag-anak ni Kapitan, kamag-anak ng tagalista, kamag-anak ng taga-DSWD, kamag-anak ni Konsehal. Yun lang naman nabibigyan nun eh. Pero yung mga homeless, nasa gilid ng kalsada, nakatira sa ilalim ng tulay, hindi binibigyan. Bakit? Hindi daw butante. Yan si Digong. Di ba? Kaya alam nyo po, pambansang budol talaga si Digong. Binudol tayo. Doon sa jet ski na yan, huwag kayong mapikon mga DDS. Sinabi ni Digong yun nagbiro pala siya Biro lang niya pala yun. Ngayon, ginamit sa biro niya. Ginamit yung biro niya, gagalit kayo. Diba? O ano ngayon ang sitwasyon sa West Philippine Sea? Hinahabol tayo ng mga Chekwa kada pupunta tayo sa sarili nating teritoryo. Tinataboy tayo. Kung ano-ano nga pangbubuli ang ginagawa sa atin. Kahit na teritoryo natin yon, kahit na binigyan tayo ng UNCLOS, ng karapatan na atin yon, pero ayaw kilalanin. Dahil yan kay Digong. Dahil sa kanyang pagiging jet ski, yun pala, ipapamigay lang pala yung ating soberenya. Pinalala lang ni Digong ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Tapos ngayon, gagalit kayo kay Vice Ganda. Alam niyo po, meron pang kumakalat na fake news. 1 milyon daw ang nabawas kay Vice Ganda na follower. Katrantaduhan naman yun, mga bobo talaga kayo. Wala pa nga kalahating milyon yung nabawas Noon nga meron ako nakita nung nakaraan lang para 50 mil pa lang yung nababawas OA naman kayo, 1 milyon, ganun kayo karami. Ibig sabihin ganun karami bobo na DDS, 1 milyon. Kasi sa Facebook, kapag ikaw ay merong follower dyan, nakalagay 20M follower. Ngayon, kapag saktong 20M follower yan, meron lang mag-unfollow sa'yo na isa, 19M na kagad ang lalabas dyan. Kahit na ang follower mo, 19,999,999, ang lalabas dyan, 19M lang. Kasi hindi naman nakalagay yung talagang yung exact na follower. Ganon din dito sa YouTube, hindi nakalagay kung gaano karami na yung follower mo. Katulad nung netong sa akin, 494,000 lang ang nakalagay. Hindi nakalagay yung butal. Ngayon, nung may mga nag-unsubscribe, syempre mga bobo nga kaya mag-unsubscribe. Ngayon, 'di ba? Nag-unsubscribe sila, nabawasan ng ilan, sasabihin na nila 1 milyon. Bobo nyo talaga. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa yung video na aking nireactionan. Thank you sa ating mga tropa peeps na laging nandyan para manood ng ating mga upload. Thank you po sa inyong lahat, mga chup-chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito po sa YouTube. Huwag niyong kakalimutan.